Paalala po sa mga babiyahe ngayong Semana Santa, ngayon pa lang po, bumili na po kayo ng ticket pauwi para makaiwas po kayo sa dagsa ng mga pasahero. At pinag-iingat din ng Coast Guard ang mga pasahero laban dun sa mga hindi lisensyadong ferry at ro-ro vessel. Live mula sa Quezon City, may report si Ian Cruz. Ian? Pia, sa mga sandaling ito ay napakaluwag dito sa Araneta Center Bus Station. Maraming mga bus pero hindi ganong karami yung mga pasahero na pumupunta dito. Pero kaninang umaga, Pia, may mga kababayan na tayo na bumiyahe mula dito sa Araneta Center Bus Station patungo sa iba't ibang mga probinsya upang doon magsimana Santa. Ang katwiran nila, ayaw nila makipagsiksikan sa susunod na linggo kung saan nga napakasikip at napakahirap kumuha ng ticket patungo sa mga probinsya. Pero yung mga bus driver naman na nakausap natin ngayong gabi, Pia, sinasabi nila sa atin na tinitiyak nila hindi lamang yung kaayusan ng kanilang pinatatakbong bus, kundi maging ng kanilang mga sarili. Narito ang kanilang panayam at ang kabuuan ng aking report. Bago yung babiyahe, pagdating namin yan, kagad yan, check up kagad yan, preno, asaite, lahat yan. Gumagana lahat yan pag ginano ng LTO yan, pag chinek up. Dalawa kasi yung driver eh. Yung isa po matutulog muna bago kami umalis. Yung isa magdadrive ngayon. Pagdating sa Riyaya, palitan kami. Hanggang ano po yon na naga na, papalitan kami. Para maiwasan yung aksidente. Isang linggo bago ang Semana Santa, may mga umuuwi na sa mga probinsya sa Araneta Center Bus Station. Kanina umaga, may ilan ang naabutan ng GMA News. Mas maganda yung maaga kaysa yung pagtanghali na kasi dami nga ngayon walang ticket daming hindi nakakuha. Pag maaga, medyo mura-mura pa. Pag nasa deadline na, mahal na eh. Kapag po medyo maaga sila, medyo nakakamura po sila. Lalo na po kasi mahina pa po pag itong araw. Mas mabuting araw talaga na kontakin na ang mga bus company para malaman kung ano ang magiging sistema sa Semana Santa. At dahil sa inaasahang dagsa, magbibigay ang LTFRB ng special permit para sa dagdag ng mga biyahe ng mga bus. Paalala ng ahensya sa mga provincial buses, laging sumunod sa fare matrix. Sinimula na rin ng Philippine Coast Guard ang pag-deploy ng mga patrol ship, mga rescue personnel at K9 units sa iba't ibang mga pantalan, beach resorts at mga tourist destinations sa bansa bilang bahagi ng Oplan Ligtas Quaresma 2019. Sa datos ng Coast Guard, umabot sa mahigit 2 milyon ang naglakbay noong nakaraang Semana Santa. Sa dami ng pasahero, pinag-iingat ang publiko sa paglipana ng mga hindi lisensyadong ferry at ro-ro vessel, pati na ang panganib ng overloading ng mga barko. Yung ibang mga kababayan natin, sa kagustuhang umuwi ay kuminsan sumasakay sa mga kolorum. So ito rin na binabantayan din natin. Bukod sa mga pantalan, binabantayan rin ang mga dalampasigan gamit ang mga rigid hull inflatable boats gaya nito na bigay ng bansang Japan. Ininspeksyon na rin ang 4 na terminal ng NAIA. Bagaman maraming tao, hindi pa raw ito ang exodus na pinaghahandaan sa NAIA, lalo't mahigit 1 milyong pasahero raw ang karaniwang bumibiyahe tuwing Holy Week. Hindi pa ito ang peak hour. Normally at 4 o'clock mas dadami po ang mga pasahero. Pero during the Holy Week, it's expected naman all through these years, lagi hong maraming pasahero. Muli namang pinaalalahanan ng publiko na huwag magdala ng mga ipinagbabawal na bagay para di na maabala. Pia, ang pinapaalala ng Araneta Center Bus Station doon sa kanilang mga regular na pasahero na sumasakay dito tuwing Semana Santa, sana raw ay mag-secure na kagad sila o magreserba ng kanilang mga ticket para nga sa susunod na linggo hindi na sila mahirapan dahil Pia, karamihan ng mga natetenga dito sa bus station na ito tuwing taon-taon na nagko-cover tayo ay sila yung mga tao na hindi nakapagreserba at nagbabaka sakali sa tabing araw na mismo ng Semana Santa, Pia. So Ian, base sa mga nakaraang taon, aling araw ba, aling partikular na araw pagdating ng Semana Santa yung talagang dumadagsa yung mga pasahero? Yes, Pia, ang naobserbahan nila, usually yan pagka weekend papasok yung Semana Santa. Kasi yung iba nagli-leave na sila ng Monday hanggang Wednesday at ididiretso na nila yun ng Thursday hanggang sa araw ng pagkabuhay. Kaya yung iba ay bumabiyahe na ng Friday night, Saturday morning at hanggang umaga ng linggo. Pero yung mga araw naman, Pia, mula nung Friday night hanggang sa araw ng Miyerkules Santo ay talaga namang napakarami namang mga
nakadeploy dito sa Araneta Center Bus Station at doon din sa iba pang mga terminal para matiyak din yung kaligtasan ng ating mga kababayan. At ang LTFRB ay nagsasagawa sila ng pag-inspeksyon kung roadworthy ba yung mga bus na bumabiyahe. Doon na mismo isinasagawa ito sa mga istasyon ng bus para hindi na rin maabala itong mga pasahero na nasa mga terminal na PIA. Pero Ian, di ba kanina sabi mo, agahan na nila yung pagbili ng kanilang mga ticket. Ibig ba sabihin nito yung ibang kumpanya ng bus, pagpapalapit na yung mismong Holy Week, nagtataas sila ng pamasahe? PIA, wala namang binabanggit na magkakaroon ng pagtataas ng pamasahe sapagkat ang pagtataas kasi ay inaaprubahan pa yan ng LTFRB at ang payo nga ng LTFRB at ang babala nila kailangan sundin ng mga bus company itong fare matrix na ipinatutupad nila dahil may mga nakatakda dyan PIA na minimum at yung mga succeeding kilometers patungo sa iba't ibang mga lugar. Ang mahirap lang PIA talaga, alam natin na kapag Semana Santa dumadagsa yung mga pasahero kaya sa pagdagsa nila nauubusan talaga ng mga slots. So, ang advantage kapag alam mo na may slot ka, makahanap ka ng ibang alternatibo kung hindi ka makakakuha. Kaya hindi ka na talaga mag-stay pa dun sa isang istasyon ng ganong katagal. Sapagkat yung iba kasi PIA, mula umaga, inaabot ng gabi, yung iba naglalatag dito ng mahihigan or meron silang designated area dito na mapagpapahingan, inaabot din sila ng mga ilang oras or inaabot ng buong magdamag dahil nga nagpapakasakali sila. Pero kung talagang nakapagreserba sila, kumbaga nga sa sinihan, may sigurado kang seat, PIA. So yun ang talaga ang pinaka-best na gawin ng ating mga kababayan. Pero kumbaga Ian, sa ngayon makakapagreserba pa sila. Hindi pa naman ubusan ng ticket kasi baka naman yung ibang bus dyan Wednesday pa lang, Miyerkules pa lang punuan na rin. PIA, sa ngayon nakausap natin yung mga ibang dispatcher. Kanina nakausap natin sila na open pa sa ngayon itong pagpapareserba ng iba't ibang mga biyahe sa Bicol, sa Visayas, kung saan pang mga destinasyon dito sa ating bansa na naaabot nitong mga bus na ito na yung iba ay sumasakay pa ng Roro. Ang mas maganda kasi doon PIA kung makapagreserba talaga sila, yun nga tulad nung nabanggit ko kanina, malalaman nila na may sigurado na silang slot at hindi na sila pipila ng napakahaba dahil yun talaga ang nagpapahirap dun sa ating mga kababayan. At sinasabi naman sa atin ng mga dispatcher na tulad dito sa mga ordinary bus na nasa ating likuran, karamihan talaga dito ng mga 10% lang yung mga nagpapareserba. Karamihan ng mananakay dito ay dun sa mismong araw ng pagsakay kumukuha ng ticket. Pero doon sa mga aircon bus, sa sinasabi sa atin ng mga bus company na may mga trend na ngayon na tumataas na yung bilang nung nagpapareserba talaga. So yun yung isa sa mga nakikita nilang trend na kada tumatagal ay marami na talaga ang nagpapareserba para matiyak yung kanilang slot sa pagsakay sa bus PIA. Alright, so Ian, sa susunod na linggo, mas hihigpitan pa ang seguridad dyan sa mga bus terminal? Yes, PIA, talagang makikita natin na mas maigting ang gagawing seguridad ng NCRPO, ng QCPD. Magde-deploy din ng mga K9 units dito sa paligid ng Araneta Bus Station at doon pa rin sa ibang mga terminal sapagkat pag maraming mga tao, marami rin mga naglipa ng masasamang loob. Yung iba naman convert yung operation nila. Ibig sabihin, may mga nandudukot lang, may nananalisi. Kasi talagang pag marami namang mga pulis, nahihirapan yung iba na talagang mga snatch ng harap-harapan. So, ang dapat bantayan naman ng ating mga kababayan, yung mga gumagawa ng pananalisi, yung pagdukot sapagkat pagsiksikan, yung iba talaga hindi na nila napupuna na nawawalan na sila ng mga gamit o nasasalisihan na sila ng mga masasamang elemento. Kaya inaasahan natin PIA na mas habang papalapit itong Semana Santa ay mas dadami pa yung security forces na magbabantay dito sa Araneta Center Bus Station, PIA. At Ian, kanina pinakita mo sa amin yung roadworthiness inspection dyan sa ilang mga bus. Pero hindi ba dapat sinasabay na rin dyan yung random drug testing dun sa mga bus driver?
Yes, Pia. Ang nangangasiwa niyan, yung LTO and LTFRB, sila talaga yung nag-random dyan. Biglaan ito, Pia. So, unannounced kadalasan ito. Minsan nakakasama pa tayo sa mga operation nila. Madalas ay nakasampa na nga sa mga bus, yung mga driver, at doon sila nilalapitan para sabihan na kailangan nila mag-test. At syempre may mga karampatang parusa at maaari silang mawala ng may mga fines diyan at mga parusa na kapag napatunayan kung sila ay lumabag doon sa mga itinakdang panuntunan, lalo na nga kung nagda-drive sila ng nasa ilalim ng impluwensya ng alak o ng droga, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz.